Bakit nga daw ba magkakaiba yung total ng on the way, not paid out yet, at yung approximate earnings doon sa ating payout account? So ipapaliwanag ko lang ito sa inyo guys ha, kung ano nga ba yung pinagkakaiba-iba nila. So itong on the way guys, eto yung pinakagusto ko sa lahat. Dahil nga, itong on the way guys, ito yung sasahurin natin ngayong buwan. So nakalagay dito, estimated earnings niya, estimated date niya is January 25. Pero sa mga PayPal account yung gamit, ang estimated nila is every 21st of the month. So ito na mga not paid out yet guys is eto naman yung total ng earnings natin noong December. Kasama na dyan yung mga earnings natin nung mga nakaraang buwan, mga ilang buwan na hindi pa nami-meet yung mga minimum threshold niya. Yung hindi pa natin nakukuha dahil nga hindi pa na-meet yung minimum threshold. So sa mga hindi pa nakakaalam guys, etong minimum threshold natin is bawat tools po yan. So for example, ang star, dapat yung star guys, dapat may $25 ka muna bago mapunta doon sa on the way. Pero kung wala pang $25 yung star mo, dito muna siya sa not paid out yet. So, ganun din guys sa subscription. At syempre, ganun din sa content monetization tools. Dapat meron kang at least $25 na minimum threshold bago mo siya masahod. Kapag di mo pa na-meet yung minimum threshold guys, dito siya mapupunta sa not paid out yet. Diyan siya muna habang nag-aantay siya ng kasama niya papunta sa on the way. At eto namang approximate earnings guys, eto naman yung earnings natin sa isang buwan. Earnings natin sa lahat ng tools. So for example, ito yan, December 1 to December 31. Ito yung earnings mo ng buong December. Lahat na yan ng tools guys, sama-sama dyan. Yung star, yung subscription, at yung content monetization.